May mga lugar sa mundo na kapag nakita mo sa unang tingin, iisipin mong imposibleng may taong kayang manirahan doon. May mga lugar na sobrang lamig, sobrang init, napakataas, napakalayo sa kabihasnan. O kaya naman ay nasa isang isla na halos wala ng espasyo para sa mga bahay. Pero ang nakakagulat, may mga taong hindi lang pumupunta sa mga lugar na ito, dito talaga sila nakatira. Sa video na ito, pupunta tayo sa 10 lugar sa mundo na parang hindi para sa tao, pero may mga nakatira. At habang papalapit tayo sa number 1, mas lalo pang magiging mahirap paniwalaan kung paano nagawang gawing tahanan ng mga tao ang mga lugar na ito. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara. Isipin mong gumising ka sa isang lugar na halos puro yelo, niyebe at napakalamig na hangin ang makikita. Pero sa gitna nito, may isang maliit na komunidad na may mga bahay, simbahan, medical facilities at mga taong talagang naninirahan doon. Ito ang Villa Las Estrellas, isang Chilean settlement sa King George Island, Antarctica. Itinatag ito noong 1984 at naging tahanan ng mga pamilya ng Chilean personnel kasama ang iba pang workers. May mga ulat na nasa humigit kumulang 80 katao ang nananatili rito tuwing winter, habang mas marami kapag summer. Mas nakakagulat, mayroon itong 14 na bahay at dati itong may sariling elementary school na nagsilbi sa mga anak ng mga residente sa loob ng mahigit 3 dekada. Pero ang tunay na challenge ay hindi lang ang lamig. Dahil napakalayo nito sa malalaking ospital, ang mga long-term residents ay kailangang sumailalim sa espesyal na medical precautions. Sa ilang panahon, kabilang dito ang pagtanggal ng appendix bago manatili ng matagal sa settlement. Sa isang lugar kung saan parang mas bagay mabuhay ang mga penguin kaysa tao, may mga pamilyang piniling gawing tahanan ang nagyayelong Antarctica. Isipin mong nakatira ka sa isang 3,000 foot deep canyon sa ilalim ng Grand Canyon at para makauwi ka, hindi ka pwedeng sumakay ng kotse dahil walang kalsadang direktang papasok sa village. Ito ang Supay Village, tahanan ng Havasupai people sa Arizona. Ayon sa National Park Service, ang village ay nasa Havasu Canyon at hindi accessible by road. Para makarating dito, kailangang bumiyahe papunta sa trailhead. At pagkatapos ay maglakad ng humigit kumulang 8 milya o gumamit ng kabayo, mule o helicopter. At hindi ito simpleng tourist camp. Totoong komunidad ito na may permanenteng mga residente. Ayon sa US Census, 214 katao ang naitala sa Havasupai Reservation noong 2020. Habang isang kamakailang HHS program description naman ang nagsasabing humigit kumulang 640 katao ang nakatira sa remote village ng Supay. Magkakaiba ang bilang depende sa kung reservation population o village population ang sinusukat. Mas nakakabilib, matagal ng tahanan ng Havasupai ang canyon sa kabila ng matarik na daan, flash floods at napakahirap na access. Patuloy nilang pinananatili ang kanilang komunidad dito. Sa isang lugar na parang nakatago sa kailaliman ng Grand Canyon, may isang tunay na village na tinatawag ng mga tao na tahanan. Isipin mong nakatira ka sa isang maliit na Arctic town na napapalibutan ng snow, yelo, malalawak na bundok at napakalaking fjords. At ang pinakamalapit na ibang malaking komunidad ay daan-daang kilometro ang layo. Ito ang Itokortormiit sa silangang Greenland. Ayon sa Statistics Greenland, mayroon itong 325 residente noong January 1, 2025. Mas nakakagulat ang isolation nito. Ayon sa Visit East Greenland, ang Itokortormiit ay nasa pagitan ng Arctic Wilderness at ng Northeast Greenland National Park at may humigit kumulang 800 kilometro ng halos walang nakatirang coastline sa pagitan nito. At ng Tasiilaq, ang pinakamalaking town sa East Greenland, hindi rin madaling magdala ng supplies dito. Ang kasalukuyang tourism information ng East Greenland ay nagsasabing ang komunidad ay umaasa sa 2 supply ships bawat taon at regular na air connections para makonekta sa labas ng mundo. At sa paligid nito, may mga polar bear, muskoxen, narwhal at malalaking iceberg. Sa ganitong kapaligiran,
Parang imposibleng magtayo ng normal na komunidad. Pero sa gitna ng isa sa pinaka-remote na bahagi ng Arctic, mahigit 300 tao ang patuloy na tinatawag itong tahanan. Isipin mong nakatira sa gitna ng Australian outback kung saan sobrang init sa ibabaw ng lupa, kaya ang solusyon ng ilang residente ay ang manirahan sa ilalim nito. Ito ang Coober Pedy, isang remote mining town sa South Australia na kilala sa underground homes. Sa halip na tiisin ang matinding init sa labas, may mga tahanang hinukay mismo sa lupa kung saan mas stable ang temperatura. Ang underground lifestyle ay naging isa sa pinakakilalang katangian ng bayan at hindi ito maliit na tourist attraction lang. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, may 1,437 katao sa Coober Pedy Urban Center noong 2021 census. Karamihan sa atin, kapag nakakita ng disyertong ganito, maiisip nating halos imposibleng gawing tahanan. Pero para sa mga residente ng Coober Pedy, ang mismong ilalim ng lupa ang naging paraan para maging mas komportable ang pamumuhay. Sa lugar na parang walang puwang para sa normal na buhay, may isang buong komunidad na literal na naghukay ng sarili nitong tahanan. Isipin mong nakatira ka sa isang lugar kung saan pwedeng bumaba ang temperatura sa halos negative 68 degrees Celsius. Pero sa kabila nito, may mga taong patuloy na namumuhay roon. Ito ang Oymyakon, isang remote settlement sa Sakha Republic ng Russia. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamalamig na permanenteng tinatahanang lugar sa mundo. Noong 1933, naitala rito ang temperaturang negative 67.7 degrees Celsius na kinikilala ng Guinness World Records bilang pinakamababang temperatura na naitala sa isang permanently inhabited place. At hindi lang ito isang dating settlement na iniwan na ng mga tao. May permanenteng komunidad pa rin dito. Ayon sa Library of Congress, wala pang 600 katao ang nakatira sa Oymyakon area ngayon, habang ang 2010 census ay nagtala ng 462 residente sa mismong village. Dahil napakatindi ng lamig, halos lahat ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay ay kailangang umangkop sa winter. Ang Oymyakon ay nasa isang lambak na napapalibutan ng mga bundok, kaya naiipon ang malamig na hangin sa lugar. Sa lugar na kayang magmukhang frozen na mundo sa panahon ng taglamig, may mga taong hindi lang bumibisita, dito talaga sila nakatira. Isipin mong nakatira ka sa 5,100 metro sa itaas ng antas ng dagat, mas mataas pa sa karamihan ng mga lugar na normal na tinitirhan ng tao. Sa ganitong altitude, sobrang nipis ng hangin at kapansin-pansing mas kaunti ang oxygen na nalalanghap sa bawat hinga. Ito ang La Rinconada, isang mining town sa Andes ng Peru. Kinikilala ito ng Guinness World Records bilang pinakamataas na permanenteng human settlement sa mundo na nasa humigit kumulang 5,100 meters above sea level. Ang mas nakakagulat, hindi ito maliit na research station lang. May libo-libong permanenteng residente dito at maraming pamilya ang matagal nang nakatira sa lugar. Ang populasyon ay mahirap eksaktong bilangin dahil malaki ang pagbabago nito, lalo na dahil nakasentro ang ekonomiya sa gold mining. Pero ang pamumuhay dito ay napakahirap. Kulang ang basic infrastructure tulad ng running water at sewage system, at ang manipis na hangin ay maaaring magdulot ng seryosong health problems. Sa taas na parang hindi na dapat tirhan ng tao, may isang buong komunidad na patuloy na nabubuhay dahil sa isang bagay na mas mahalaga para sa kanila, ginto. Isipin mong nakatira ka sa isang active volcanic island, napapalibutan ng matarik na bangin at karagatan, at ang buong komunidad ay nasa loob ng isang napakalaking volcanic caldera. Ito ang Aogashima, isang maliit na isla na bahagi ng Tokyo, Japan. Ang isla ay may lawak na 5.96 square kilometers, pero kakaunti lamang ang permanenteng residente. Ayon mismo sa Aogashima Village Government, 161 katao ang nakarehistro ron noong Oktubre 1, 2024. Mas kakaiba pa, ang village ay nasa isang lugar na may malinaw na volcanic history. Noong 1785, nagkaroon ng malaking eruption na nagpaalis sa mahigit 200 residente. Naging walang tao ang isla ng ilang dekada bago muling nanirahan ang mga tao roon noong 1835. Ngayon, mayroon ng paaralan, mga bahay at maliit na komunidad sa isla.
Meron ding natural geothermal sauna na gumagamit ng init mula sa ilalim ng lupa. Isang maliit na isla na minsang napilitang iwanan dahil sa pagsabog ng bulkan. Pero ngayon, may mga taong muling piniling tawagin itong tahanan. Isipin mong nakatira ka sa isang volcanic island na libu-libong kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na malaking mainland. Walang airport at ang biyahe papunta rito mula Cape Town ay karaniwang tumatagal ng ilang araw sakay ng barko. Ito ang Tristan da Cunha na madalas kilalanin bilang pinaka-isolated na permanently inhabited island sa mundo. Ang buong permanenteng komunidad ay nakatira sa iisang settlement na tinatawag na Edinburgh of the Seven Seas. At hindi ito isang maliit na research station lamang. May tunay na komunidad dito. May paaralan, ospital, simbahan, supermarket at mga tahanan. Noong May 2026, iniulat na nasa 216 katao ang populasyon ng isla. Mas nakakagulat, ang isla ay isang active volcanic island. Noong 1961, sumabog ang Queen Mary's Peak at napilitang lumikas ang buong populasyon sa loob ng 2 taon bago sila nakabalik. Sa kabila ng isolation, bulkan, at napakahirap na access, may isang maliit na komunidad na patuloy na namumuhay sa gitna ng malawak na South Atlantic Ocean. Isipin mong nakatira ka sa isang lugar na napapalibutan ng napakalawak na Sahara Desert, halos puro buhangin, tuyong lupa, at napakainit na araw ang makikita sa paligid. Ito ang Arawan, isang maliit at napaka-remote na settlement sa Northern Mali na matatagpuan sa gitna ng Sahara. Sa unang tingin, parang imposibleng magkaroon ng normal na komunidad dito. Napakakaunti ng ulan, kakaunti ang vegetation, at napakalayo nito sa malalaking lungsod. Pero may mga taong matagal nang nakatira rito. Ang Arawan ay dating mahalagang stopover sa Trans-Saharan trade routes, kung saan dumadaan ang mga caravan na nagdadala ng asin at iba pang produkto sa malawak na disyerto. Dahil dito, nabuo ang isang settlement kahit sa napakahirap na kapaligiran. Sa kasalukuyan, maliit na lamang ang komunidad nito at malaking bahagi ng pamumuhay ay nakaangkop sa matinding kondisyon ng Sahara. Walang malawak na farmland, kakaunti ang tubig, at ang pinakamalaking hamon ay ang matinding init at isolation. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga taong patuloy na tinatawag ang Arawan na tahanan. Sa gitna ng isa sa pinakamalalaking disyerto sa mundo, may isang maliit na komunidad na nagpapatunay na kahit ang pinakamalupit na kapaligiran ay maaaring maging tahanan ng tao. Isipin mong nakatira ka sa isang isla na halos 1 hektarya lang ang lawak, pero sa napakaliit na espasyong iyon, may daan-daang tao na may mga bahay, paaralan, tindahan at basketball court. Ito ang Santa Cruz del Islote, isang maliit na artificial island sa Caribbean coast ng Colombia. Ayon sa Colombian government's Defensoria del Pueblo, humigit kumulang 1 hektarya lamang ang isla at nasa paligid ng 800 katao ang nakatira rito. Noong 2026 naman, iniulat ng Deutsche Welle na halos 1,000 katao ang nakatira sa isla. Ipinapakita ng pagkakaiba ng mga bilang na nagbabago ang population estimates depende sa source at panahon. Dahil sobrang sikip, walang lugar para sa mga sasakyan. Halos bawat bahagi ng isla ay ginagamit para sa mga bahay at iba pang community spaces. Pero hindi naman basta aksidenteng dito nanirahan ang mga tao. Nagsimula ang komunidad noong 19th century nang gamitin ng mga mangingisda ang maliit na coral formation bilang lugar na tirhan. At hanggang ngayon, patuloy na nabubuhay ang komunidad dito. Isang isla na halos kasya lang sa isang maliit na neighborhood pero naging tahanan ng isang buong komunidad. At iyon ang 10 lugar na parang hindi para sa tao. Pero may mga taong tinatawag pa rin itong tahanan, mula sa nagyayelong Antarctica, sa pinakamalamig na lugar sa mundo, hanggang sa napakataas na La Rinconada at sa napakaliit na Santa Cruz del Islote. Ipinakita ng mga lugar na ito na hindi lang teknolohiya ang kayang magpatuloy sa buhay ng tao, kundi pati ang kakayahang umangkop at mabuhay sa mga lugar na halos imposibleng tirhan. Pero kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataong manirahan sa isa sa mga lugar na nakita natin, alin ang pipiliin mo? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo
At kung nagustuhan mo ang video, i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pa tayong matuklasang kakaibang lugar at kwento sa buong mundo. Hanggang sa susunod.